Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We glorify your name in this place. We glorify your name in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He is in our midst today. Narito ang ating pong Panginoon. I can feel Him. Come on, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige, damhin mo ang presensya ng Diyos. Come on, hallelujah. Hallelujah. It is through your worship, hallelujah, that you can feel His touch, that you can feel His power. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, we worship you. We glorify you in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It is our desire once again, oh God, to be in your presence, oh God, to meet our needs. Hallelujah today. Praise God. I feel singing, I feel worshiping in the Lord church before the preaching of the word. Hallelujah. Why don't we create an atmosphere, mga kapatid? Hallelujah. An atmosphere na kung saan masamba natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus. Shall we lift up our hands towards heaven? Hallelujah, and let's intune our hearts to Him. Hallelujah, be sensitive. He is in our midst today. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Hallelujah, the Bible declares, hallelujah, 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 that God heareth not sinners. But if somebody worship Him, hallelujah, hindi papakinggan ng Diyos ang isang makasalanan. Ngunit kung ang isa'y sasamba, Him will God hear. Hallelujah, kung sasamba ka, pakinggan ka ng Diyos. Come on, hallelujah, kung sasamba ka, papakinggan ka ng Diyos. Oh, come on, hallelujah, tell Him who He is in your life today. Yes, He is our victory. He is the one who caused us to triumph. Hallelujah. He is the one, hallelujah, who give everything that we need in our lives. He is the one, hallelujah, who deliver us. He is the one who heal us. He is the one who provide everything. He is worthy of our adoration. He is worthy of our praise. Oh God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Halabakat ayasikayara. Hallelujah. Halalabakat ayasakayara. Come on, hindi, hallelujah, walang kabuluhan ang ating pagtitipon. It is of no value kung naparito tayo na hindi natin asamin na maramdaman ang presensya ng ating pong Panginoon. It is our very purpose every time we come ay maramdaman ang presensya ng ating pong Panginoon. Move in my heart today. This is my heart desire, that you will have your way. Touch me, Lord, and I won't be
today. Again, let's sing this song. Move in my heart today. This is my heart's desire, that you will have your way. Touch me, Lord, and I won't be the same. Move in my heart today. From the bottom of your heart, sing this song. Move in my heart today. Namnamin mo ang presensya ng Diyos. This is my heart's desire. Oh God. That you will have your way. Touch me, Lord, and I won't be the same. Move in my heart today. For the last time, Move in my heart today. This is my heart's desire, that you will have your way. Touch me, Lord, and I won't be the same. Move in my heart today. Oh, move in my heart today. Move in my heart today. Hallelujah, hallelujah. And 2 Corinthians chapter 4 verse 7, it says, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. I know you already prayed for me. May the Lord bless us today, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Makakaupo po kayong lahat. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Minsan pa, aking babasahin sa wikang Tagalog, ganito po ang sinasabi, na sa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad lang kami ng palayok na pinaglagyan nito para maipakita na ang hindi maparisang kapangyarihan na nasa amin ay mula sa Diyos at hindi sa amin. Sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan, pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kung minsay sinasaktan kami, ngunit hindi kami tuluyang napapatay. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan tulad ng nangyari kay Jesus, para sa pamamagitan ng aming buhay ay makita rin ang buhay ni Jesus. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Nais kong magdala ng salita ng Diyos sa umagang ito na may pamagat na nagsasabing destined to triumph. Amen. Destined to triumph. Hallelujah. When we say destined, mga kapatid, it is a faith. Amen. Kapag sinabing destined, mga kapatid, it is unstoppable. Amen. Hindi pwedeng hadlangan. It's unavoidable. Amen. That's
the message of the Word of God today. We are destined to triumph. Amen. Hallelujah. Hindi po mahahadlangan. Hindi po maiiwasan, mga kapatid, come what may. Hallelujah, sa ating buhay. Hallelujah, magtatagumpay tayong lahat sa tulong ng biyaya at kahabagan ng ating pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Ang pasimula na talata, amen, hallelujah, na ating binasa ay naghahayag at naglalaman ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Na ang kapangyarihan ito ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay nasa bawat isa sa atin, amen, na iniimbita ang presensya ng ating pong Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag ang sabi ng Biblia, but we have this treasure in earthen vessels. Amen. Meron tayong kayamanan sa lupang sisidlan na ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. It is our body pertaining to, mga kapatid. Ang ating katawan, mga kapatid. Nandito ang kayamanan na hindi mabigyan ng kumpara na anumang uri ng kayamanan meron tayo sa lupang ito. Oo, marahil meron tayong salapi. Oo, marahil mayroon tayong mga mana sa ating mga magulang, mga kapatid. Maari isang diamante, maari isa itong ginto, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin, hindi yan ang gustong sabihin ng mga talata ng salita ng Diyos na ating nabasa sa umagang ito. Bagkus ang kapangyarihan na nasa atin, mga kapatid. Amen, ang tinatawag na treasure, amen, hallelujah, na nasa ating sisiglan ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen and amen. Salamat sa ating pong Panginoon. Hallelujah. This verse, mga kapatid, of Scripture, the opening verse that we have read this morning, amen, hallelujah, it gives us a sounds of victory in our spirit, mga kapatid. Ulitin ko, mga kapatid, mayroon pong tinig ng pagtatagumpay na nasa ating pong mga buhay. Amen. Dahil sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Oo, marami pang mga kapatid, marami pang mga pinsan, mga kapatid, ang mga talatang ito na nasa banal na kasulatan. Ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 4, Ye are of God, little children. Amen. Pag-aari tayo ng Diyos, mga kapatid, and have overcome them. Why? Because greater is He that is in you than He that is in the world. Oo, mga kapatid, sa lupang ito, sa mundong ito, mayroong iba't ibang espiritu na gumagala, mayroong iba't ibang espiritu na lumalaganap, na pilit tayong sapkupin, pilit tayong talunin, mga kapatid. Ngunit ang sabi ng salita ng Panginoon, Ye are of God. Amen. Huwag kang matakot. Ikaw ay sa Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid. At ikaw ay magtatagumpay sapagkat makapangyarihan, hallelujah, ang nasa sa atin kaysa sa Espiritu na nandito sa sanlibutan ito. At dagdag pa ni Pablo sa Pilipos Kapitulo 4, versikulo 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Tandaan mo, kapatid, sa Panginoon, ang ating pakikipagbaka ay hindi sa laman, hindi sa dugo, mga kapatid. Amen. We are not fighting against our brothers. We are not fighting against our sisters. Amen. The very enemy of our soul, mga kapatid, is Satan, mga kapatid. Pero tandaan natin, we can do all things through Christ which strengtheneth me. Why? Because Jesus said, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amen. And nothing, walang bagay, mga kapatid, ang maaaring magbibigay sakit sa bawat isa sa atin. Amen. Sinong pinakamatanda na dito? Sinong pinakamatanda?
Praise God, si Nanay Rebecca, ilang taon na yan? Ha? 71. Okay. Mayroon pang mas matanda, si Sister Milagros ay 75. 75 ba? Oh, naabot na ni Nanay Milagros yung pinakahuling bilang sa bingo. Ha? Kaya kapag sinabing 75, lima tibuok na. Bingo. So, salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, habang pahaba ng ating buhay sa mundong ito, amen, lalo natin minsan na pagtatanto at lalo minsan natin na pag-aalaman na ang buhay ay parang, sabi nga, it's not fair and square. Amen. Yes. Minsan, mga kapatid, aminin man natin o hindi, ay tinatawag na nagkakaroon tayo ng ganitong kaisipan. Amen. Lumalabas sa ating mga bibig kapag tayo ay maraming mga suliranin, kapag nakikita natin nagpupursige tayo, nagsusumikap tayo, pero parang walang magandang nangyayari. Samantalang nakikita natin minsan ang mga taong gumagawa ng masama, sila pa parang ang nakikita nating nagkakaroon ng kaginhawaan sa kanilang mga buhay. At dahil sa mga pangyayaring ito, mga kapatid, ay nakapagsasalita tayo, life is not fair. Amen. Hindi patas ang buhay. Shall we say amen? Bakit? Because bad things happen to good people. Hello? Are you there with me? Naunawaan niyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Bad things happen to good people, and good things happen to bad people. Diba? May mga taong tinatawag na mabubuti, pero bakit nangyayari sa kanila ang masama? May mga taong masasama, mga kapatid, pero bakit sila ay nagtataglay ng pawang kabutihan sa kanilang mga buhay? Amen. Ang bawat isa sa atin ay nakaranas ng tinatawag na financial scarcity. Amen. Nagkukulang tayo sa pangangailangang pangpinansyal. Amen. May mga pagkakataon na dadapuan din tayo ng tinatawag na karamdaman. Meron tayong tinatawag na pakikipagbaka as a general, as a church. And we have also our own battle to fight with. Meron tayong sari-sariling problema. Meron tayong sari-sariling tinatawag na pakikipagbaka, mga kapatid. Some of us are battling, mga kapatid, for physical strength. Dahil tinatawag na mayroong nangyayaring karamdaman. Some of us, mga kapatid, are still battling, mga kapatid, in their mind concerning their marriage life, mga kapatid. Marami sa atin, mga kapatid, ay nakikipagbaka pa rin minsan sa mga tinatawag na lumang mga pagkatao natin. Amen. Sino dito, mga kapatid, ang hindi na minsan natutukso? Sino dito ang minsan hindi na natetempt sa kanyang buhay? Amen. Sino dito minsan, mga kapatid, ang hindi na nagkakasala? We are still in the flesh. Amen. At minsan nag-a-arise ang ating mga lumang pagkatao, mga kapatid. At minsan yung mga appetites natin sa mga bagay na ito ay tila bagay nasusubuan, mga kapatid. Dahil sa mga napapalibot sa ating pong mga araw-araw, mga kapatid, na pamumuhay. Yes, mga kapatid, alam ko hindi po kayo tinatawag na ignorante sa mga bagay-bagay na aking sinasabi. Yes, our old nature, ang ating lumang pagkatao ay nafe-fed, napapakain, amen, sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na ating pong nakikita. At dahil sa mga bagay-bagay na ating nakikita, minsan nag-a-arose, mga kapatid, ang lumang pagkatao natin, mga kapatid. Yes, we are all battling, mga kapatid, in this kind of battle, mga kapatid.
Kaya nga minsan pa lang sa ating kaisipan, kung mahina lang ang ating kaisipan, dito pa lang talong-talo na tayo mga kapatid. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, Paul says, "Let this be mind be in you, which was also in Christ Jesus." Amen. Ipasakop natin ang ating kaisipan, mga kapatid, ng kaisipang katulad ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Ulitin ko mga kapatid, hallelujah. We are battling for many things in our life, mga kapatid. As Paul says in our text, mga kapatid, I have been troubled on every side. Amen. Siya'y naguguluhan, mga kapatid. Amen. Anumang sulok ng kanyang buhay, may kabagabagan. Anumang sulok ang kanyang pupuntahan, tinatawag na mayroong kaguluhan, mga kapatid. Perplexed, mga kapatid. Persecuted and knocked down. But he also says, mga kapatid, hallelujah, but not distressed, mga kapatid. Yes, they are troubled on every side, but not distressed, mga kapatid. They were perplexed, mga kapatid, but not in despair. They were persecuted, but not forsaken. They were knocked down, but not destroyed, mga kapatid. Hallelujah. Anong ibig mong sabihin, pastor? Anong ibig sabihin ng mga talatang ito? Hallelujah, mga kapatid, sa Panginoon. Makinig ka. It doesn't matter, mga kapatid. Hallelujah. Kung ano man ang ginagawa ng kaaway para kumilos sa iyong buhay o anumang bagay, hallelujah, what you are struggling for, mga kapatid, what you are struggling with, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Ang sabi ng awit kanina, mga kapatid, na ipinaawit ng ating worship leader, it was being quoted, the praise, mga kapatid, in the book of Isaiah, "No weapon that is formed against you shall be able to prosper," mga kapatid. Walang sandata, walang kagamitan, walang kapangyarihan ang kaaway na nagawa, na pangyari, mga kapatid, na maaaring magtatagumpay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Naunawaan ba natin? No weapon that is formed against you shall be able to prosper. Amen. Himay-himayin natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. The Bible did not say that Satan would not form a weapon against you. Hindi sinabi yan ng Biblia na ang kaaway ay hindi siya gumagawa ng sandata na laban sa atin. Meaning, mga kapatid, mayroong mga sandata. Ang ating pong kaaway, mga kapatid, marami siyang may mga fairy darts. May mga naglalagablab na maliliit na apoy, mga kapatid, na kanya pong itinatapon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Ulitin ko, hindi sinabi ng Bible na ang kaaway hindi siya gumagawa, mga kapatid, ng sandata laban sa atin. Ibig sabihin, gumagawa siya, mga kapatid, ng iba't ibang sandata laban sa bawat isa sa atin. Amen. Alam, mga kapatid, alam ng bawat isa sa atin kung ano ang kahinaan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Ako, kilala ko ang sarili ko. Si Brother Michael, kilala niya ang sarili niya. Si Sister Roxanne, kilala niya ang sarili niya. Si Sister Lida, kilala niya ang sarili niya. We have our own weaknesses, mga kapatid. Meron tayong kanya-kanyang tinatawag na kahinaan. At bantayan natin, mga kapatid, ang ating mga kahinaan. Dahil kapag ang kahinaan po natin, mga kapatid, ay nagkaroon po ng butas, hallelujah, tiyak, mga kapatid, ito po ang laging tinatamaan ng kaaway sa ating pong mga buhay. Yes. Kaya nga bantayan mo ang sarili mo. Bantayan natin ang ating mga sarili. Okay? Ulitin ko, the Bible doesn't say na ang kaaway hindi siya gumagawa ng sandata laban sa atin. At alam nyo, kapag gumawa
ang kaaway ng sandata, he will launch it out. Amen. He will launch it out. Talagang bibitiwan niya. Talagang, kumbaga sa missile, mga kapatid, ay talagang paliliparin niya, mga kapatid. Para tinatawag na makarating sa pinaka-target niya, mga kapatid. Shall we say amen? Hallelujah. Parang New Year lang, mga kapatid, ang nangyayari sa Gaza at Israel. Amen, mga missiles, mga kapatid. Amen. Nagpapalitan ang kanilang paglipad. Amen. Hallelujah. Ang pag-atake ng mga bansang ito sa kapwa bansa nila, mga kapatid. So, the Bible says very clearly that the weapon that Satan formed, he will launch it out. And not only that, mga kapatid, hindi lang yan, mga kapatid, ang mangyayari. Amen. It could even touch you. It would even touch us, mga kapatid. Ang ibig sabihin talaga, mga kapatid, nakakarating. Amen. Mag-aminan tayo, mga kapatid, natatamaan tayo. Amen. Kaya nga minsan nagkakamali tayo. Dahil kung hindi tayo sana nagkamali, ibig sabihin, hindi tayo natamaan. Kaya tayo nagkakasala dahil sa totoo lang minsan natatamaan tayo, amen, sa pinapakawalan na sandata ng kaaway, mga kapatid. Pero ito ang mabuting balita. Kahit may ginawang sandata ang kaaway na laban sa atin, and he will launch it out, mga kapatid, and it would even touch us, mga kapatid. But the good thing is this, the Bible says, mga kapatid, it will not prosper, mga kapatid. Ang ibig sabihin, hindi po magtatagumpay ang kaaway laban sa atin, mga kapatid. Oo, aaminin natin, tayo'y nadadapa. Oo, aaminin natin, tayo'y nagkakamali. Oo, aaminin natin, nagkakasala tayo. Pero sa panahon na nadapa tayo, nagkamali tayo, nagkasala tayo, nakukuha pa rin nating tumayo, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi po magtatagumpay, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po magaganap ang layunin na pabagsakin ang kaaway, ang ating pong mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. 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 Sa matter of fact, mga kapatid, kaya nga, ang sabi ng Roma, mga kapatid, that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Nangyari man ang mga bagay na ito, pero ang sabi ng Bible, all things. Shall we see all things? Lahat. Alam niyo yung salitang lahat? At Ilocano, amin. Amen. Ang ibig sabihin lahat. All things work together for good. Hallelujah. To them who love the Lord and according to your purpose, mga kapatid. According to His purpose. Kaya, mga kapatid, hindi natin pwedeng i-underestimate ang kaaway. Amen. Hindi natin pwedeng malit-liitin ang kaaway. Amen. Dahil kahit gaano pa tayo ka-spiritual sa akala natin, kahit gaano pa minsan karami na yung salita ng Diyos na naisiksik sa ating mga isipan, kahit ang dami ng salita ng Diyos ang nailagay natin sa ating mga puso, kahit ang dami ng pangangaral ang ating pong napakinggan, mga kapatid. Ulitin ko, it doesn't matter how spiritual we are, but there is a point in our life, amen, na talagang
the enemy will blow us. Natatamaan tayo, mga kapatid. Shall we say amen? Kaya may mga unexpected situations. Mayroon tayong tinatawag na undesired situations. Unexpected problems. Undesired problems. Amen. Na dinadala tayo minsan sa parang roleta na lang. Alam niyo yung roleta? Sinong naglalaro ng ganon? Yung roleta ng kapalaran. Ha? Alam yung roleta ng kapalaran, mga kapatid, yung pinapaikot na ganon. No? Ini-spin. Tapos merong araw kung saan yung naka-araw, mga kapatid, yun yung makukuha mo. Ha? Kung saan naka-point, mga kapatid. Kaya nga minsan, ang problema, ang mga undesired problems, unexpected situations na mayroon tayo, mga kapatid, ito minsan ang nagdadala sa atin na paikot-ikot na lang ang ating buhay. Amen. Pabalik-balik na lang. Amen. Parang walang patutunguhan. Amen. Parang hindi tayo makaalis-alis, mga kapatid. Pero ang magandang balita, shall we say amen? Amen. Ang magandang balita that even though, mga kapatid, lahat tayo, amen, at some point, mayroon tayong nai-encounter na unexpected, undesired, unplanned attacks, undesired problems, unexpected circumstances, mga kapatid. We have a promise, mga kapatid. Meron tayong pinanghahawakang pangako ng ating pong Panginoong Hesukristo, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa ikalawang Korinto kapitulo 2 versikulo 14, now thanks be unto God. Amen. Now, thanks be unto God. Tayo'y magpasalamat sa ating pong Panginoon sapagkat siya lagi ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan, mga kapatid. Amen. Ulitin ko, siya lagi ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen. At nagtatagumpay tayo. Amen. Hallelujah. Dahil sa kapangyarihan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng patutuo ng kanyang mga salita. Sinabi yan ng banal na kasulatan, and they overcome him by the blood of the Lamb. Yes, we can overcome him. Who is that him? Pertaining to the enemy, pertaining to Satan, mga kapatid. Mapagtatagumpayan natin ang kaaway sa kapangyarihan ng dugo ng kordero, ng dugo, mga kapatid, hallelujah, ng tupa at sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. I want to talk to somebody today, hallelujah, who have experienced being knocked down in their lives. Hallelujah. Na minsan ang buhay natin ay parang napag-iwanan na tayo sa mga unexpected fall or unexpected curves. Yes, we have so many curves in life. Amen. Sino dito walang kurba sa kanyang katawan? Ilan ang kurba nyo? Buti ka pa, kapatid, pinagpala ka na. BMW na. Daming curves na yan. Alam yung BMW na yan, bilbil mo 8 na. We have so many curves in lives. Ibig sabihin, we have so many falls. Maraming pagkakataon, maraming mga panahon na dadapat tayo. As I have said earlier, mga kapatid, nagkakasakit tayo. Kakaroon tayo ng kakulangan sa pang-financial. May mga membro sa ating mga pamilya, mga kapatid, na nai-involve sa anong iba't ibang hindi magagandang tinatawag na, alam nyo na,
bagay dito sa lupang ito. Some are involved, mga kapatid, in drugs. Amen. Some are involved, mga kapatid, in different kinds of gambling, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And dahil sa mga bagay na ito, mga kapatid, it knock us down. Amen. Para tayong tinatawag na nagiging talunan na. Pero ang sabi ng Bible, parang lang. Shall we say, parang lang. Amen. Parang talunan na tayong mga kapatid. Yes, mga kapatid, there are so many phases. There are so many things, mga kapatid, even 1,000 things, hallelujah, that knocks our life down, mga kapatid. Amen, hallelujah. Pero ito ang magandang bagay, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, na kahit hindi mo man inaasahan, amen, ang mga bagay na ito, amen, hallelujah, na ikaw ay mananak down, na parang mawawalan ka na ng hininga dahil sa mga pangyayari sa mga bagay na ito. Pero ang mabuting bagay, mga kapatid, ay nandito pa rin tayo. Shall we say amen? Pasalamatan nga natin ang ating pong Panginoon. Yan ang sabi ni Paul, mga kapatid, now thanks be unto God. Amen. Now thanks be unto God. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw pa rin ang nagbibigay katagumpayan sa amin pong mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. 8 years ago, mga kapatid, naranasan ko ang tinatawag na unexpected fall. Amen. I passed out. Wala na ko ng hininga. Amen. I landed on the floor, mga kapatid, but not, hallelujah, on my feet. Hallelujah. Talagang, I passed out. I landed on the floor, mga kapatid, and I reached the ground, mga kapatid, through my chin. Hallelujah. Sa pamamagitan ng aking tinatawag na baba. Paano kasi? Babalo ka, pastor. Kaya yan ang tumama. Hallelujah. Nakala ko, mga kapatid, ay mamamatay na ako noon. Akala ko malalagutan na ako ng hininga noon, mga kapatid. Pero salamat sa ating pong Panginoon. Amen. Pero salamat sa ating pong Panginoon, but thanks be unto God, mga kapatid. Hallelujah, who causes up to triumph, mga kapatid, na every time tayo minsan ay nagkakamali, na tayo minsan ay nagpapas out, tayo minsan ay tinatawag, hallelujah, ay nagkakasala. Thanks be to God, mga kapatid. Hallelujah, the weapon that it formed against, that launched against us, mga kapatid, it didn't kill us, mga kapatid. It didn't kill you. It didn't kill me, mga kapatid. You are still there. I'm still here, mga kapatid. Why? Dahil nandiyan ang ating pong Panginoon. Binibigyan pa rin tayo ng katagumpayan. Hallelujah. Just like Paul in Acts chapter 14 verse 19, and there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead. Howbeit, as the disciples stood around about him, he rose up and came into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe, mga kapatid. Si Pablo, naranasan niya ang mga bagay na ito, mga kapatid. Siya'y pinagbabato, mga kapatid, hanggang siya'y tinatawag, hallelujah, na iniwanan na ang akala ng mga bumato sa kanya ay patay na siya. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, hindi siya iniwanan ng mga alagad ng ating pong Panginoon. They stood around him, mga kapatid. I don't know kung ano ang ginawa nila, mga kapatid. Ito ang magandang bagay kapag tayo minsan ay nagkakaroon, hallelujah, ng ganitong sitwasyon. Nandyan pa rin si brother, nandyan pa rin si sister, mga kapatid. Tumatayo, mga kapatid, sa bawat isa sa atin dahil ayaw niya na
na tayo lubusang mawala. Ayaw niya na tayo lubusang tinatawag na mamatay, mga kapatid. Kaya salamat sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Yes, they thought Paul was dead. Hallelujah. Akala nila patay na, mga kapatid, si Pablo, pero hindi siya patay. It just knocked the breath out of him. Nag-pass out man siya, nawala naman ang hininga niya sa kanyang puso, sa kanyang ilong, sa kanyang buhay, mga kapatid. Kaya ako'y nakikiusap, ako'y, hallelujah, nagsasalita, hallelujah, sa inyo ngayon, kapatid sa Panginoon. Gaano man katindi ang tama, yes, we cannot deny it. It hurt, mga kapatid. It knocked us down. Hallelujah, parang hindi na natin kaya, parang hindi na natin kayang bumangon pa. Tumba na tayo, mga kapatid. Pero salamat sa ating pong Panginoon. I see you now, my sister. I see you now, my brother. You are still there. Hallelujah. It didn't kill you, mga kapatid. Hallelujah. Pero salamat dahil ito ang pagkakamali. Lagi minsan na nagagawa ng kaaway na kapag tayo po minsan ay nadadapa, na tayo minsan ay napapaluhod, ito na rin ang pagkakataong kinukuha na tuloy-tuloy tayong tumatawag sa ating pong Panginoon. I know believers, hallelujah, that when they are already knocked off their feet, they fall onto their knees. And when they fall to their knees, hallelujah, they touch heaven. Hallelujah. It is the way that we touch heaven, na kapag tayo'y napapaluhod, dito natin nakikita, dito natin naaabot, mga kapatid. Hallelujah, ang trono ng ating pong Panginoon. And every time we fall to our knees and we touch heaven, hallelujah, hallelujah, hell trembles, mga kapatid. Nanginginig ang impyerno dahil alam niya, mga kapatid, muli kang babangon, muli kang tatayo, muli kang a-arise, mga kapatid, mula sa iyong pagkadapa. I came to tell somebody, yes, you may have lost one round, mga kapatid, pero hindi pa nagtapos, mga kapatid. You are still in the fight, mga kapatid. Maybe, hallelujah, it may have slipped your mind, mga kapatid. Maaring nawala ito sa iyong kaisipan, kapatid sa Panginoon, that you are still in the fight. And this fight is fixed, means to say, it's unstoppable, it's unavoidable, mga kapatid. You are destined to triumph. Hallelujah, come on. You are still destined to triumph, mga kapatid, na bago pa tayo, mga kapatid, nakakilala sa ating pong Panginoon, mayroon ng pangako ang Panginoon, hallelujah, sa kanyang iglesia, mga kapatid. Hallelujah. Bago pa tayo pumasok, mga kapatid, sa luna, na tayo nakikipag-away, na tayo nakikipagbaka, you are already determined that you are going to win. You are going to triumph. Hallelujah. I cannot say that I will never be knocked down. Nangyari na sa akin. Hallelujah. I cannot say, mga kapatid, that you will never be caught off guard. I cannot say that you will never be troubled or perplexed or even forsaken. Hallelujah. But I can say, you're going to make it. Hallelujah. But I can say, my brothers and sisters, as long as, mga kapatid, ay mananatili ka pa rin sa kamay ng makapangyarihang Diyos, you're going to make it, mga kapatid. Oo, nagkamali ka man, nagkasala ka man, you're going to make it. Why? Because I can say this, nothing can separate you from the love of God, which is in Christ Jesus, mga kapatid. Amen. We know whom we believe, mga kapatid, and I am persuaded that He is able to keep
mga kapatid, hallelujah, that which He committed unto him against that day, mga kapatid. Tayong lahat ay magtatagumpay. Tayong lahat ay makakarating, mga kapatid. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Hallelujah. Hindi naman natin sinasabi lagi tayong panalo. Amen. Maaring natatalo tayo sa ibang mga pagkakataon sa loob ng luna kagaya ni Pacquiao. Amen. Maaring tayo ay nagkakaroon ng black eye, maaring tinatawag na napupunitan din tayo ng bibig. Maaring dumudugo din ang ating mga ilong dahil sa mga suntok. Maaring tinatawag na talaga nga naman nabibilangan din tayo, pero hindi umaabot, mga kapatid, sa tamang bilang, mga kapatid, para ideklara na tayo'y talunan na, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat yung panahon na ganito, mga kapatid, amen, our setback ay just a set up for us to come back, mga kapatid. Tayo muli ay magbabounce back. Tayo muli, mga kapatid, ay titindig. Tayo muli ay makikipagbaka sapagkat tayo'y mga anak ng ating pong Panginoon. Ulitin ko, tayo'y magtatagumpay sapagkat siya'y higit na makapangyarihan kaysa siya na sa sanlibutan ito. Hallelujah. Maaring, mga kapatid, ang demonyo, he already rang the bell. Nang ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, hindi pa tapos ang laban. Tapos lang ang isang round, mga kapatid, but not yet the end. Oo, aminin ko, naging talo man ako sa round na ito, pero I cannot afford na matatalo ako because I was destined to triumph. I'm going to win this fight. I am predetermined. I am predestined. It's unavoidable. It's unstoppable, mga kapatid. It's not the end of the round, mga kapatid. That's the end of a chapter. Pero yan ay panibagong simula para muling harapin ang bagong kapitulo ng ating buhay. At tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, mayroong panibagong lakas kapag mayroong panibagong simula. May panibagong anointing, may panibagong pananampalataya sa bawat panibagong kapitulo ng ating mga buhay. Hindi pa tapos, muling nagsisimula, mga kapatid. May oras pa ba ako? Hallelujah, hallelujah. Oh God. You know what, church? Ang ating pakikipagbaka, mga kapatid, ay patindi ng patindi. It's make hotter and hotter, kumbaga, mga kapatid. Mainit na noon, pero mas mainit ngayon. Nararamdaman niyo ba yan? Hindi pa summer, mga kapatid, pero ang init-init na, naturally. Amen. Ganon din minsan sa ating spiritual na pakikipagbaka. Amen. Just like what happened, mga kapatid, hallelujah, to the Hebrew children. Pinainit pa ng pinainit, mga kapatid, hallelujah, ang tinatawag na hurnuan na kung saan sila itinapon, mga kapatid. Yes, hallelujah, maaring sa mga panahon na yaon, hallelujah, itinapon, sinarhan, tinalian sila. Pero it's not the end, mga kapatid. Amen. It's not the end of the story, mga kapatid. Dahil nung sila'y tinignan, mga kapatid, ng hari, yung tatlong itinapon ay naging apat, mga kapatid. That means to say, hindi tayo pinapabayaan. That means to say, hindi tayo iniiwanan ng ating Panginoon. Ang ating pakikipagbaka rin ng Panginoon, mga kapatid. Ulitin ko ang simula, mga kapatid, hindi upang mahayag ang ating kalulhatian, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Hallelujah!
Oh God, ganun din kay Daniel, mga kapatid. Hallelujah, pagkatapos na masilyuhan, mga kapatid, hallelujah, ang decree, amen, itinapon si Daniel sa lion's den. Pero tandaan natin, alam natin ang pangyayari, hindi nagtapos nung sarhan ang lion's den, mga kapatid. Pagtapos lang yon ng isang chapter, pero meron pang sumunod na kapitulo ng kanyang buhay. Dahil sa panibagong umagang dumating ang hari, umagang umaga, pumunta siya at nung buksan ang mga kapatid ang lion's den, nandun pa rin si Daniel, mga kapatid. Nagpasting ang mga lion, mga kapatid. Hindi siya kinain. Oo, mga kapatid, the God of heaven shut at the mouth of lion, mga kapatid. Oh God, hallelujah. Kapatid sa Panginoon, I want to tell you today that life and circumstances and people may have thrown you into a fiery furnace and closed the door behind you. But listen, it's not yet the end. Hindi pa tapos. Maaaring tinapon ka na sa kulungan ng mga leon. Tinakpan ng pintuan. At sasabihin nila, for sure, matatapos na ito. But I'm here to tell you, the same God, listen, the same God who delivered Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel from the fiery furnace and from the lion's den is the same God who will lift you up today. Sabi nga ng awit, what meant evil against you, God meant it for good. He take the enemy, mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon, hallelujah, ang gagawa ng paraan. Sabi nga, the devil sent it to take you out, but God is going to use it to lift you up. Shall we stand, church? You are destined to triumph. Hallelujah. Hindi ko alam, mga kapatid sa Panginoon, kung ano ang ating pakikipagbaka. Hindi ko alam, mga kapatid, ang ating mga sitwasyon. Na minsan, mga kapatid, on and off ang ating paglilingkod sa ating Diyos. Minsan nandiyan ka, minsan wala ka. Hindi natin alam, mga kapatid, kung anong bagay. Amen, hallelujah, ang humahad lang sa atin. Hallelujah. Pero wag natin pahintulutan, mga kapatid, hallelujah, na ganito na lang, palagi paikot-ikot na lang. Hallelujah. Alam natin, mga kapatid, na dumaan sa ganitong proseso ang mga anak ng Diyos. Amen. On the wilderness, hallelujah. Yes. We're not destined to roam around in this world. We are destined to triumph. We have a destination. Meron tayong patutunguhan. Hindi yung pabalik-balik na lang, mga kapatid. Pero ang isang bagay na nakikita ko, bakit nangyari sa mga anak ng Diyos ang bagay na ito? They roam around in the wilderness for 40 long years. Paikot-ikot sila. Because of too much murmuring,
too much complaining, na kung ating titignan, the truth of the matter, it just only took them a week to trouble. Mararating nila ang kanilang destinasyon. Magtatagumpay na sila. Because of this spirit, too much complaining, too much murmuring, hinayaan silang paikot-ikot na lang doon sa ilang. May God grant us today, mga kapatid, the Spirit ng Espiritong papakinggan ang tinig ng Panginoon at tatalima sa Kanyang mga salita. Yes, hindi natin may kakaila. Some of us, mga kapatid, are hurting. Some of us, mga kapatid, ay nahihirapan na sumunod sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Pero napakinggan mo sa umagang ito, kapatid, sa Panginoon ang Kanyang mga salita. No weapon that is formed against you shall prosper. Walang sandata, walang problema, walang suliranin, walang kahirapan. Name everything that makes you slow down in serving the Lord. If you are eager enough, at kung talagang pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos na ito, nay, in all these things, no one, nothing will separate you from the love of God, which is in Christ Jesus. Church, you are destined to triumph. Kilala natin ang ating mga sarili. Are you not down? That it seems you're already the breath of the Spirit, the breath of life, ay wala na sa'yo. Parang wala na yung tinatawag na sincerity. Hallelujah. Come on. Iniimbitan tayo ngayon ng Panginoon. Ilapit natin siya. Ilapit natin sa Kanya ang ating pakikipagbaka. Come on, let's be true to Him. Lord, I'm here. Come on, lumapit ka. Hallelujah, hallelujah. Come on, lumapit ka, kapatid. Hallelujah. Kung gusto mong magtagumpay sa iyong pinagdadaanan sa oras na ito, ang mensahe ng Panginoon, gagamitin natin ang ating mga tuhod na lalapit sa ating Panginoon. Can we do that, church? Magdadali-dali tayo, mga kapatid, at kukunin ang tagumpay sa ating pagluhod sa ating Panginoon. The Lord is here. Hallelujah. The Lord is here. Gumagawa ka ng paraan para makamtan mo ang tagumpay kahit walang naglilayhan sa iyo sa sandaling ito. Iba-iba ang kaparaanan
pangalan ng Panginoon. But I believe with that posture na sinabi sa atin ng ating pastor, makakamtan mo ang tagumpay. Tawagan mo ang pangalan, ang pinakamakapangyarihan ng pangalan. Come on. Hallelujah! 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 Jesus, come on. Hindi ka talunan. Ikaw ay tagumpay. Tama ang ginagawa mo dahil kapag ibinababa natin ang ating sarili sa ating Panginoon, tayo ay magtatagumpay. Hallelujah! Yes, victory. Victory belongs to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, yes. Nakikita ng Panginoon ang pangangailangan mo kung bakit ka nakaluhod sa mga sandaling ito. And that posture, hallelujah, hallelujah, yes. Yes, ipinapakita mo ang kailangan mo ang Panginoon. And you will triumph. You will triumph. That's it. Sa iyong pagluhod, sa iyong mga tuhod, mararanasan mo ang tagumpay na maaring ikaw, kapatid, ay minsang natumba, minsang nadapa, minsan na nagkamali. Pero sa pagtawag mo sa Panginoon na ikaw ay nakaluhod at nakabukas ang iyong bibig ng pagtatagumpay. Jesus! Yes! Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Hallelujah! Hallelujah! That's it. That's it. That's it. It's just between you and your God. Yes! Sige, sige, tanggapin mo, angkinin mo ang tagumpay. You have the access. You have the authority to call the name of Jesus. Hallelujah. Victory belongs to Jesus. Yeah, sige. Victory belongs to Him. Abutin mo. Abutin mo ang tagumpay. Yeah. Victory belongs to Jesus. Yeah. Victory belongs to Him. Yes. Ilang beses man tayong naging talunan. But I tell the devil right now, he'll gonna win. He will not win. Because we will triumph. We will triumph. Our God is victorious. Our God is powerful. Victory belongs to Him. Yeah. Victory belongs to Jesus. That's it. Claim your victory. Claim your victory. Claim your victory. Victory belongs to Jesus. Yes! Pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Gonna see your victory. Oh, I'm yes, gonna yes, see your yes. victory. Claim the victory in Jesus' name. For the Claim the victory in Jesus' belongs to name. you, Lord. Claim the victory in Jesus' I'm gonna see name. your victory. I'm gonna see your victory. Yes, we will rise up. For the We will rise up. battle Kaya na naman belongs
Lord. I'm gonna see a victory. Hallelujah! The I'm devil is gonna shutting see your a mouth. Victory. But don't let the devil win. Buksan mo ang iyong bibig at tawagin mo ang makapangyarihang Diyos. I'm gonna see a victory. Oh yes! I'm gonna see Jesus. a victory. Yes, For Lord. the battle Yes, belongs Jesus. to you, Lord. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. This is how I fight my battle. 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 Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. 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 For this is how I fight my battles. 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 I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Come on. For the Hallelujah, Jesus, oh battle God. belongs Hallelujah, to you, Jesus. Lord. I'm gonna Cell group see leaders, you can have your triumph right here. May I ask the cell group leaders to get your victory right here on your knees. Come on. Merong anointing na binibigay ng Panginoon.
Right here, in your knees. Hallelujah. Come on, leaders. Come on, leaders. Ipakita natin na tayo ay tagumpay. Maraming mga nakasunod sa'yo. May hinahawakan ka ng mga kaluluwa na nandyan sa likod. Win them through your knees. Win them to your knees. Yes. Win them. Oh. Yes, 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 yes. Maaring yung mga iba sa inyo nag-aalinlangan, pero may pagpunas na gagawin sa inyo ang Diyos. May pagpunas na ginagawa ang Diyos sa inyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alinlangan. Gagamitin kayo ng Panginoon. Hallelujah! Hindi tao ang tumawag sa inyo, kundi ang ating Panginoon. Yes! Yes, you will win! You will triumph in the name of Jesus! Just worship the Lord, saints, sa mga nandyan, sa kanilang mga upuan. Hallelujah! Just continue to worship the Lord. We triumph by praising the Lord. Hallelujah! Oh, yeah! Thank you for the anointing, Lord. Thank you for the victory, oh God. Your people is destined to triumph. Your leaders is destined to triumph. The church of Bawang is destined to triumph. Come on! Hallelujah! Sige, sabay-sabay natin ngayon purihin ang ating Panginoon, pasalamatan. Hallelujah! We can stand on our feet and worship the Lord! Hallelujah! Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Come on! Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Yes, I can see it now. I can see it now. Hallelujah. Victory belongs to Alabakataya Jesus. sakaya rararara. Victory belongs to Oh God, I see victory. I see victory now. Hallelujah. Yes, I see victory now. Victory Oh God, belongs to alalabakataya Jesus. sikaya rararara. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Shall we love the Lord? Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Glory to the name of Jesus. We are destined to triumph. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Hallelujah. Tayo manalangin. Purihin ka. Sambahin ka. Pasalamatan ka. Oh God, the victory that we have now. Hallelujah. The victory that we have now, Jesus, is not of our own selves, but because of your power. Because of your power that resides in us. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Lagi mong ipaalala, Panginoon, ang mga salitang ito. Marami nang dapat mawala sa amin. But Lord, oh God, let this word remain.
We are destined to triumph. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagpapaunawa mo sa aming kalagayan, sa aming sitwasyon. Na anuman ang meron ngayon ang mga anak mo, hindi mo pinahihintulutan ng mga ito na hindi rin mapagtatagumpayan. Hindi mo pinahihintulutan na ito na hindi ka rin gagawa ng paraan na malalampasan ng bawat isa at makakamta ng katagumpayan. Opo, Panginoon, kami mga maliliit na anak mo. Maliit man kami, Panginoon God, pero alam namin malaki ka na nasa amin. Hallelujah, kaysa sa mga anumang bagay na pwedeng magpabagsak sa amin. Once again, Lord, bless this congregation. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabatang membro sa iglesyang ito. Hanggang, Panginoon, sa mga bisita mayroon kami. Touch their lives. Convict them with the power of your word. Hallelujah. And with the power of your Holy Spirit. Today, we glorify you. We bless you. Hallelujah. In this place and in our lives. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And today, mga kapatid, we have a celebrant. Mga kapatid, it's Kalex Kaiser birthday. Mga kapatid, nasan si Kalex? Praise God. Praise God. Birthday ni Kalex ngayon, mga kapatid. Isa sa mga junior high na may kabigatang matuto rin, mga kapatid, sa instrumento. Amen. Ipag-pray natin ang batang ito, mga kapatid, na ang kanyang desire, na yung kanyang passion na magpagamit sa Panginoon ay lago